Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyu, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panoorin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang iyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Ngayon po ay araw ng Lunes, Marso 1, 2021. Ngayon pong gabi, ating tatalakayin ang isang pambansang isyu ngayon pong nakaraang linggo. Iyon po ang sinasabi po sa ating mga pahayagan, National TV. Ano po ito? Ito pong issue ngayon po, mga kabalitaan, ay tungkol po doon sa misencounter or shootout na naganap po diyan po sa Quezon City, sa may mall, malapit po sa mall. Tingnan po natin kung talagang misencounter lamang yung naganap po diyan. Totoo po ba na misencounter lamang ang pinapalabas po ng PNP? Mga kabalitaan, 4 yung namatay sa matubong engkwentro sa pagitan po ng QC Police at ng PDEA. Misencounter daw ang mga operatiba ng QCPD or PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, malapit po sa Ever Gotisco, Commonwealth Avenue, Quezon City. Nangyari ang insidente noong Miyerkules 24 ng Pebrero. Ito ay bunsod ng sinasabing buy-bust operation ng PNP QC or QCPD. Yung pulis po natin diyan sa Quezon City. Bakit po nagkaroon ng sinasabi po nila, pinapalabas na misencounter? Sabi po ng PDEA Director General Wilkins Villanueva, sa kanila pong panig sa PDEA, 2 po ang patay. Isa pong agent at isang informant or asset. Sa PNP naman, sabi po ni PNP Chief General Dibord Sinas, 2 pulis corporal ang nasawi. Paano nagkaroon ng misencounter
or shootout doon po. Hindi po simpleng misencounter lamang ang naganap. Shootout po. Bakit po shootout? Kasi po may namatay. May namatay sa panig ng PDEA at ng PNP. Kaya po masasabi natin na shootout. Kasi pag sinabi natin na misencounter, pwedeng walang namatay. Wrong encounter lamang ang naganap. Pwede yung enkwentro, wala pong namatay. Yun po yung sinasabing misencounter. Pero yung shootout, may namatay. Yun po ang simpleng kahulugan ng shootout, mga kabalitaan, at ng misencounter. Para sa akin, for me, the shooting incident in Quezon City was a result of misencounter leading to shootout. Nagkaroon po ng misencounter, shootout scenario diyan po sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa mall. Malapit sa McDo. Malapit po sa overpass. Diyan po sa Commonwealth Avenue, Quezon City. As a matter of fact, mga kabalitaan, if there is a seamless coordination between these two enforcers, the PDEA and PNP, there should be no shootout as enshrined under Section 86 of Republic Act number 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Before any legitimate anti-drug operation could be carried out or performed. Under the said section, the police should properly coordinate with PDEA as lead agency in anti-drug operation. However, the police operatives did not do such initiatives. Wala pong coordination yung police sa PDEA. Ang sabi po ng PNP officials, yung kanilang operation ay lehitimo. Mayroon daw proper coordination sa PDEA. Assuming that is stupidly correct, mga kabalitaan. Ang tanong po ay, bakit nagkaroon ng shootout? Why the shootout was transpired? Kung mayroon po talaga coordination. Sa nangyari po, wala. Nagkaroon nga po ng shootout. Pangalawang tanong, mga kabalitaan. Bakit yung PDEA unaware sa nasabing operasyon? Bakit po hindi nila alam na may anti-drug operation during that time? Malinaw po na wala. Unaware ang PDEA na nandyan na yung QC police sa location. Sana naiwasan yung sinasabi nilang misencounter or shootout. Unaware yung PDEA na
mayroon pong operasyon yung Police Quezon City. Pang-tatlo pong tanong, assuming na mayroon po talagang koordinasyon sa PDEA ang Police Quezon City. Pang-tatlong tanong, bakit nagbili o bumili ang PNP ng shabu sa asset ng PDEA? Ibig po bang sabihin, hindi po kilala ng PNP Quezon City na ang kanyang pinagbibilhan ay asset na pala ng PDEA? Ito po'y isang indikasyon na wala pong koordinasyon sa kabilang panig yung PDEA. Sana naiwasan yung shootout. Ayon po sa mga ulat, mga kabalitaan, 1 kilo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyong piso ang halaga ang nabili umano ng mga operatiba ng Police Quezon City bago nila nakasagupa ang mga ahente ng PDEA diyan po sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ganun po ang naging pangyayari diyan po sa Commonwealth kung totoong may koordinasyon. The fact there was no coordination with PDEA ang PNP QC. Pang-apat na katanungan natin, mga kabalitaan, bakit yung PNP Quezon City was also unaware na mayroong PDEA doon sa lokasyon? Di po ba? Kung mayroon koordinasyon, proper coordination sa bawat panig, dapat aware ka na nandiyan ang PDEA. Ang PDEA naman aware also na nandiyan yung PNP. Maiwasan yung salpukan nila. Dapat kilala nila ang bawat isa. Di po ba? Naiwasan sana yung madugong enkwentro. I like it, I love it, I want some more of it. Panglimang katanungan, mga kabalitaan. Bakit yung PNP hindi po nag-announce ng kanilang presence doon sa lokasyon bago naganap yung shootout? SOP po yan. Bago ka magpapaputok ng baril, sasabihin mo, PNP, QC po ito. Huwag kayong gagalaw. Dapa. Yan ang SOP. Sa ganoon sana. Naiwasan yung madugong bakbakan dyan sa Quezon City. Sa papel, mayroon po silang koordinasyon. Sinasabi po nila, mayroon. Oo, pinirmahan. Ngunit sa totoong pangyayari, nasa actual, nasa senaryo na, i-execute na po yung operation. Wala pong koordinasyon. Kailangan po, aside from the document, na talagang mayroon pong koordinasyon, bago po gagawin yung operasyon,
may koordinasyon uli. Nasasabihin, ganyan, anong oras, anong araw, saan location. Basic po yun, mga kabalitaan. Yung PDEA, yung unang nagsabi, huwag kayong magpapaputok sapagkat kami po ay PDEA. Ngunit mga kabalitaan, sa kabila ng pag-announce ng PDEA sa kanilang presensya doon sa location, niratrat pa rin ng PNP ang PDEA. Bakit? Kasi po, nakita na nila, dalawa na po yung patay sa hanay ng PNP. Gustong gumanti ang PNP. Iyan ang totoo. Sana, sa pag-announce ng PDEA, na kami po ay PDEA, huwag po kayong magpapaputok. Doon pa lang, natigil na yung putukan. Hindi, tuloy-tuloy. Mahigit 1 oras yung putukan. Ganyan po ba yung koordinasyon na sinasabi ng PNP? Hindi po talaga totoo na may koordinasyon sa mismong pinangyarihan. Wala. Simply because mayroon talagang lapses ang PNP. Hindi po nga nila alam yung kanilang katransaksyon ay isa ng asset ng PDEA. Ganun ba ka tanga yung ating PNP dyan sa Quezon City? Ganun pa ang information na natanggap nila na yung asset na yon ay kanilang bibilhan ng shabu. Palpak yung gathering ng mga informasyon. Di po ba? I like it, I love it, I want some more of it. Totoo po. The operation of PNP in the whole context is illegal. Based on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Simply because there was no coordination with PDEA. Wala. Pagkatapos sasabihin nila, mayroon, sino po ang niloloko nitong mga PNP dyan sa Quezon City? Hindi po tayo tanga. Sana, kung totoo, may proper coordination with PDEA itong PNP, na iwasan yung bakbakan. Logic lang yun. Naiwasan. Oo, mayroon nga kayo. Hawak ninyo yung papel na yon. Bakit nga nagkaroon ng putukan doon? Iyan ang tanong. So, in this case, bigyan natin ng malawak na paghimay itong nangyari diyan. Ibig sabihin, mga kabalitaan,
yung PDEA, yung subject ng kanilang operasyon, dahil mayroon din po silang operasyon sa droga. Yung subject ng PDEA ay PNP. PNP. QC. On the other hand, yung PNP, Quezon City, yung subject ng kanilang operasyon ay ang PDEA. Sa pagbili pa lang ng shabu doon sa asset. Ha? Di po ba? Ganun ang nangyayari. Kasi nga, hindi nila alam. Hindi nila kilala ang bawat isa. Nakakatawa po ang pangyayaring yan. Noong pong Biyernes, Pebrero 26, kumalat po yung footage ng nahuli po yung PDEA ng PNP Quezon City. Ano po yung footage na yon? Yung picture. Nakadapa po yung mga PDEA. Bago pa po yun, binugbog. Binugbog, tinadyakan ng PNP yung mga PDEA operatives. Ano po yung suot nila? Yung suot nila, yung damit. Yung pang PDEA, yung nasa likod, malaking letra, PDEA. Sana, kung ganoon, hindi nila inaresto yun. Wala naman kagustuhan na nagkaroon ng shootout. Maling akala lamang may namatay na apat. May mga sugatan. Marami po. Nakakaawa po yung PDEA. Akala mo kriminal. Tadyakan, suntukin, pinadapa. Ganun po yung sitwasyon pagkatapos noong bakbakan. Kasi po yung PDEA may backup din. Pagdating nung backup ng PDEA, arestado. Hindi po makatarungan ang ganoon. Hindi po dapat ginagawa ng PNP iyon. Illegal po ang operasyon po nila. Wala pong tamang koordinasyon doon. Alibay po lamang yung sinasabi nilang mayroon. Ang totoo, wala. Walang wala. Nakakatawa, yung mga talagang subject po nila sa buy-bust operation na yun. Ngiti-ngiti, tumatawa sa kanila, sa kanilang kapalpakan, sa kanilang kagaguhan. Sila mismo nagpapatayan. Kapwa, drug enforcers, nagpapatayan. Dahil sa maling akala lamang. Sa 5 katanungan ko, wala pong nangyaring koordinasyon. Walang-wala. Wala sanang shootout kung mayroon man koordinasyon. Sana aware ang PDEA na nandyan ang operatiba ng Quezon City Police. Sana hindi sila bumili yung PNP
ng shabu sa asset ng PDEA. Sana yung PDEA din, or yung PNP, aware din na nandyan yung PDEA. Kung totoong may koordinasyon. Mantakin mo, 1 oras mahigit yung bakbakan. Kung simple lang yung misencounter or shootout, hindi po tatagal sapagkat sa loob ng mga minuto na yon, yung mga pulis o ang PDEA malalaman na kapwa sila nasa gobyerno agad. Titigil agad sila. Gusto nyo, kayo mismo dyan sa gobyerno, magpatayan. Yung mga pusher, tuwang-tuwa po sa inyo. Tuwang-tuwa po sa inyo. Sa kagaguhan ninyo. Sa katangahan po ninyo. Namatay 4. Marami pa yung sugatan. Tapos sasabitan pa nitong RD, Regional Director ng pulis dyan po sa lugar na iyan, sa NCR, ng medalya ng kagitingan yung sugatan na pulis. Hindi po sinasabitan, as I said, ang mga ganun ng mga pulis. Dapat, dyan, malaking medalya. Malaking-malaki, hindi lang maliit, ang isasabit sa mga gagong pulis na yan. Ang nakasulat sa medalya, Medalya ng katangahan. Malaki. Wala pong binibigyan ng parangal na ganoon. Dito lang sa ating bansa, only in the Philippines. Wow! Ito pa. Medalya ng kagitingan daw. Ngayon po pala, pag gumawa ka ng kabulastugan dyan sa PNP, bibigyan ka ng parangal. Parangal, medalya ng kagitingan. Hindi po masama ang pagbibigay ng parangal sa mga taong totoo na gumawa ng kabutihan sa ating bayan. Ngunit, yung gumawa ng katarantaduan, katangahan sa kanilang posisyon, suntok sa buwan. Hindi po normal ang kanyang kaisipan sa pagbibigay ng medalya ng kagitingan noong pulis nakipagbakbakan sa kapwa drug enforcer, ang PDEA. Mabuti kung ang napatay po nila, nasugatan sila sa talagang lehitibo na mga drug pushers ang kanilang nakabakbakan dyan sa Quezon City. Hindi naman. Maling akala na uwi sa sinasabi po nila, yung PNP sinasabi, misencounter lamang. Wow! Palakpakan natin. Nakakalungkot po na isipin na kapwa po nandiyan sa ating pamahalaan
nagbabakbakan dahil lamang sa maling akala, dahil lamang sa mga maling impormasyon, dahil lamang sa maling mga inisyatibo, dahil lamang gusto nilang magkaroon ng achievement, accomplishment, report. Di po ba? Malaki sana ito. Sabi ng PNP, malaking accomplishment report. Unfortunately, wala pong accomplishment report. Mali yung impormasyon na natanggap nitong mga bupol na pulis sa Quezon City. Mali yung intelligence gathering nitong mga bupol na pulis dyan sa Quezon City. Malaki po ang pondo natin dyan sa intelligence gathering. Ngunit, ano nangyayari? Maling-mali ang mga impormasyon na ibinabato sa kanila. Ang problema, hindi po bini-verify nitong mga kumag na pulis na ito. Pag binato, kuha agad. Ito na. Wala pong verification na dapat iyan ang ginagawa ng mga pulis para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Shoot out sa kapwa nila. Maling-mali. Dapat po mayroon managot dito. Malinaw na may nilabag ang PNP. Malinaw po. Malinaw na malinaw. Ngayon po, marami nang naglalabasan ng mga video patungkol po roon. Ang sabi ng Pangulo, kayo PNP, PDEA, hands off kayo sa investigation. Ang Pangulo sabi, kayo, NBI, kayo ang mag-imbestiga sa pangyayaring ito. Kailangan, totoo, tama ang desisyon ng ating Pangulo na ang NBI na ang humawak nito. Kasi kapag PNP naman, natural, may cover up. Kung PDEA naman, one-sided din. Sa kanila rin. Dapat talaga mayroong isang ahensya ng pamahalaan, ang NBI, ang magkakandak ng investigation regarding this shootout. Sana itong apat, buhay na buhay pa. Yung dalawang corporal, ang sabi, outstanding yung kanilang record diyan po sa PNP. Sinayang lang po ninyo, mga gagong pulis kayo. Sinayang ninyo, kabaro po ninyo ang PDEA. Yung PDEA ang dalawa, namatay. Ang ganitong mga sitwasyon sa ating pamahalaan, sana po, wag nang mangyari ulit. Sana po, natuto na tayo, lalo na dyan sa PNP. Sana, mas maingat pa po kayo sa susunod. Hindi po putok ng putok. Minsan, yung ating mga baril, dapat, wag mo munang gamitin. Ang dapat na unang ginagamit mo ay yung utak. Pangalawa,
ang iyong bibig. Pangatlo, kung wala na talaga yung baril mo, yun na, gamitin mo. Hindi yung baril muna, bago ang bibig, bago ang isip. Mali po. Marami po ang mamamatay sa ganoong mga sitwasyon. Totoo po naman, marami pong namamatay sa maling akala. Huwag po kayong magagalit sa akin. Diyan po sa pulis sa Quezon City. Talaga pong palpak yung bypass operation po ninyo. Palpak yung intelligence gathering po ninyo dyan. Palpak na palpak. Doon pa lang sa pagbili ninyo ng 1 kilo ng shabu sa asit ng PDEA. Maling-mali na. Naisip ko tuloy, yung subject talaga ng PDEA, kayo. Yung subject ng bypass operation ng PDEA, kayo, PNP. Kayo naman, ang subject po ninyo, yung PDEA. Kaya kayo bumili sa asit ng PDEA. Yun po ang iniisip ng sambayanang Pilipino. Bakit po ninyo hindi agad nalaban na ang iyong katransaksyon ay isang asit ng PDEA? Ganun na po ba kayo katanga dyan? Mayroon po kayong pondo. Maraming pondo po ang intelligence. Diyan po sa inyo. Ano nangyayari? Wala. Palpak din. Yung tunay ng mga pusher, yung tunay na nagdadala ng tunay na shabu, ngayon, tinatawanan po kayo. Nakakatawa po talaga. Isa pa. Ito pa. Ipinasubo po ninyo yung 2 police corporal. Nakakaawa po yung mga naulila. Kawawa po yung 2 miyembro ng PDEA. Dahil po sa mga ganitong irresponsableng gathering ng mga informasyon, may namatay. May namatay na tao. Marami po ang umaasa doon. Yung kanilang pamilya. Sana bago kayo gumawa, isipin po ninyo, ang baril po ninyo, wala po yung isip. Kayo po ang may isip. Mag-isip po kayo. Pagkatapos po ninyong mag-isip, ilagay po ninyo sa bibig ninyo. Sabihin po ninyo, ganito, ganyan. Para maiwasan ang madugong sagupaan. Sana, kung pinairal ninyo yung inyong katalinuhan, yung bibig ninyo na nagsasabi, kami, mga PNP, QC, natigil na walang shootout na magaganap.
Di ba? Ikaw naman, Regional Director ng NCR. Mali po nga kalakaran. Diyan po sa PNP na ang isang miyembro o magkailang miyembro ng PNP, binibigyan po ninyo ng parangal kahit yung kanilang ginagawa kapalpakan, kahit yung kanilang ginagawa kabubuan. Kagitingan po ba yon? Yung pagiging bobo o Mr. RD ng NCR, PNP. Baka pagsimulan naman ito ng mga abusadong pulis na diyan po, in particular, diyan po sa NCR, National Capital Region. Baka sabihin, okay lang palaan niya kay RD. Kahit may kapalpakan po tayo, sasabitan tayo ng medalya ng kagitingan. Wow! Kahit pala bobo tayo, sasabitan tayo ng medalya ng kagitingan. Wow! Kahit mali po pala tayo, sasabihin nila, okay lang, TRD. Sasabitan tayo ng medalyang ng kagitingan. Wow! Kagitingan na po pala ang pagiging tanga. Kagitingan na po pala ang pagiging bobo dito sa Pilipinas. Only in the Philippines. Wow! Ulitin natin. May namatay dahil sa hindi po nag-iisip ang mga pulis. Ngayon, sasabihin, may kagitingan na nagawa yung pulis. Wow! Sabi ni RD ng NCR, sabitan natin ng medalya ng kagitingan. Wow! Ganun po. Ngayon, ang kalakaran dyan sa NCR, sa pulis. Sa kabilang dako, mayroon pong mga pulis na hindi naman ganon, mga opisyal. Only in NCR. Marami po akong mga kakilalang pulis. Mayroon din po akong mga kamag-anakan dyan po sa hanay po ninyo. Matataas pa ang ranggo. Pero hindi ko po alam na mayroon po silang ginagawa na mga ganung kapalpakan. Hindi po sila abusado. Katulad nito mga nasa QC. Yung iilan dyan, hindi naman lahat dyan sa QC, ha? Hindi po lahat, mga kabalitaan. Yung mga nandoon, sangkot sa barilan ng mga katangahan, lamang ang binabanggit ko po. Hindi po simpleng misencounter ang naganap po dyan, kundi shootout. Iwalay po muna natin ang issue. Kanina pong umaga, mayroon pong nagbibigay ng mga ipal na kalendaryo dito po sa probinsya ng Sorsogon. Ipal, kalendaryo. Ipapakita ko po sa inyo kung sino ito. Ayan o. Baliktad. Pero po makikita po ninyo kung sino yan. Kung ano po yan. Yung surname. O, diba? Ang sabi po,
Ang sabi po dito sa taas, tuloy ang progreso. Sa baba, serbisyong subok na. Wow. Ha? Ang akala ko po nito, ha? Congressman ito. Tatakbo na congressman dito po sa Sorsogon. Ano? Pampalit doon sa luma na trapong politician na isa ring iskudero. Ha? Yun, no? Tuloy ang progreso. Ang tanong natin, nasaan? Nasa langit ba yung progreso? Nasa lupa ba? Nasa karagatan ba ng Sorsogon yung progreso? Wala po. Ha? Ang bayan po ng rehiyon ng Sorsogon, ang probinsya po, ng Sorsogon, isa po sa pinakamahirap na probinsya ng ating bansa. Yan po ang totoo. Tingnan po ninyo. Matagal pa po. Nagpapakilala na po ang tatakbo. Ipal. Ha? Kalendaryo. Ha? Marso. Ngayon. Binigay. Oh. Kawawa po. Kung sino ka man, kawawa ka. Ha? Hindi po dapat ganito. Ang ganitong gumagawa, yung mga trapo. Traditional politicians. Ang layo pa. Nagkukumahog na. Huh? Saan po ba yung sinasabi niyang serbisyong subok na? Saan? Saan ang subok na? Subok ng pangako? Subok na mahirap? Ang probinsya? Subok na? Totoo, subok. Igala po ninyo ang iyong mga paningin. Saan mang sulok ng Sorsogon. Ang okay lang, ang Sorsogon City. Ang mga sentro. Kapag igala mo ang iyong mga mata sa mga remote areas here in Sorsogon, makikita po ninyo ang totoo. Napakahirap ng mga mamamayan dito. Ilan lamang ang may kaya. Eh, sasabihin mo, tuloy na ang progreso. Tuloy ang progreso. Saan? Saan makikita? Sa hangin? Ha? Sa tubig? Nagagalit lang po ako sa ganitong mga ipal. Mga ipal ito eh. Ipal talaga to. Dapat ganito ang ginagawa sa mga ipal. Ha? Pagpupunitin ninyo. Ha? Ito. Kahit sana, yung pinagawa ninyo nito, ibinigay ninyo sa mga mahihirap dito po sa probinsya ng Sorsogon. Hindi dito. Dito nyo ginagasta yung kayamanan ninyo. Ipakita ninyo na mayroon po kayong pagmamalasakit sa mga mahihirap na kababayan po ninyo. Ha? Sayang. Milyon-milyon ito. Kung lahat bibigyan, sayang. Sayang. Kahit po sa sarili ninyong bulsa ito galing, mas magaganda sana ang buhay kung ibinigay na lang ninyo sa mas nangangailangan ayuda para sa kanila. Hindi po ito practical na gagawin. Kayo, sagana na atimpo ninyo. Yung kayo sagana, pero yung iyong kababayan, ang iba dyan, kayod ang kayod.
kapos pa rin. Hindi po ganoon ang pagpapakilala. Dapat gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Makikilala ka agad. Totoo po yun. Sa mundong ito, makikilala ka agad. Dalawang aspeto lang. Kapag gumawa ka, una, ng kabutihan sa iyong kapwa, makikilala ka agad ng tao. Ang pangalawa po, ang gumawa ka ng kasamaan. Makikilala ka ng buong mundo. Kaya po, ganito, kung gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, itong kakandidato, hindi mo na kailangan ito. Ang bala mo lang, ang kabutihang loob mo sa tao. Marami pong salamat sa ating mga nanood sa live pong ito. Huwag po ninyong kalimutan na subscribe ang ating YouTube channel, Ihambalos Multimedia Channel, at ang aking Facebook page. Parehas po ang pangalan. Sana po i-like po ninyo, follow. Ito po ay hindi para sa akin. Sa kabutihan po ng nakakarami. Ito po ay isa kong advokasya sa ating bayan. Ito po ay isang bagay na tulong ko po sa ating bayan. Ang manindigan kung ano po ang tama ay dapat tama. Ang mali ay dapat mali. Wala pong pinapanigan. Lahat po pantay-pantay sa programang ito. Patuloy po ang inyo pong lingkod sa mga paghimay sa isyu ng bayan. Sa muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Uragon ng Bayan.